Ayan na, nakaano na ako. Sa Facebook? Oo, Facebook. Okay, okay, sige. Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ang pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay April 1, 2025. At ganap na po alas 4:47 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Tayo po ngayon ay live dito po sa Facebook. Ayaw tayong papasukin ni YouTube. So, pansamantala, dito muna tayo magla-live. Pakishare na lamang po doon sa lahat po ng ating mga kapatid. Ano? Ayan. So, habang iniintay pa natin, may isang viewer pa lamang ho. Tayo ay live ngayon tayo sa Facebook ko. Ayan. Ayan o. Ayan, nasa GC na po. Paki-tap na lamang po yung ayan, paki-tap na lang po yung link doon sa GC natin. So, ayan, si Sister Maria Victoria Morales. Nandun na po sa ating ayan, kauna-unahan. Si Brad Emiliano Umali Jr. So yan po, tuloy na po natin. Tayo po ay nag-umpisa alas 4:48 o 49 na ho. So 4:49. Pagkaloloobin ho ay matatapos ho tayo ng 5:15. Ayan. Tama ba? 4:50 ay B10. Tama, 50. Ano na? Kahit to 4:20. Ayan. 5:10. So sige ho, umpisawan na natin at loobin ni Abay Hawa na ayan, sino ho nandito na? Sister Maria Victoria Morales, Brad Emiliano Umali Jr., Sister Lorraine Paulan Fernandez, Sister Joel D., Brad Nino Di Midillar. Ayan po. Ayan. Sige ho. At matatapos ho tayo ng 5:15. Ayan. Doon ho tayo ay nasa ikalawang bahagi doon sa ating paksa kahapon, hinggil po doon sa unang Timoteo 1:9. Ang sabi ho dyan sa SND, alam natin na hindi itinalaga ng Diyos ang kautusan para sa mga matuwid, kundi para sa mga hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos, sa mga mapanghimagsik, sa mga hindi kumikilala sa Diyos, sa mga makasalanan, sa mga hindi banal at mga mapaglapastangan sa Diyos, para sa mga pumapatay ng kanilang ama o ina, at para sa mga mamamatay tao. So, yun hong
binabanggit ni Pablo diyan sa sulat niya kay Timoteo, maliwanag yan na ano sinasabi? Yun daw ang kautusan, alam natin na hindi tinalaga ng Diyos ang kautusan para sa mga matuwid. Ibig sabihin, ang merong kautusan lamang ay, bakit ba Brad? Ibig ba sabihin, wala tayong kautusan? Meron po tayong kautusan. Kaya lamang, ini-enumerates niya rito yung mga kautusan na anong sinasabi dyan, uulitin ko, baka ho hindi maintindihan, hindi maunawaan nung ibang makikinig Kasi ang sabi ho dito, alam natin na hindi itinalaga ng Diyos ang kautusan para sa mga matuwid, kundi para sa mga hindi kumikilala ng kautusan. Ang tanong ho natin dyan, lahat ba ng tao kumikilala sa kautusan? Question mark ho yun lahat ba ng tao kumikilala? Natural, hindi. So yung kautusan ginawa para sa kanila, yung mga tao na hindi kumikilala sa kautusan. Yung lawless na tinatawag ho yun. Sabi nga ho dun sa 4:14 ng Roma, sapagkat hindi sa pamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanlibutan, kundi sa pamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. 5:20 ng Roma, at bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana, datapat kung saan nananagana ang kasalanan, nananaganang lubha ang biyaya. 6:14 ng Roma, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-ahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Galatia 3:10-14, sapagkat ang lahat ng sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harap ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. 12. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na nakay Kristo, upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Galatia 3:19. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan, at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. So ulitin natin, yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan. So, pag meron tayong nakita o yung sinasabing saan ginawa ba ang kautusan? Para doon sa mga tao na walang kautusan. Kasi hindi naman lahat ng tao alam ang kautusan. May hawa. No? O ayan, sino ba ang kasama natin? Ayan. Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Melumali, Sister Lori Calderon, ayan, Brad Jesse Juarez, Juliet Umali, Sister Shirley Radarisa. Ito na yung mga kasama natin. So, sinasabi ng kautusan, sinasabi ho dyan, dun sa ating paksa, na alam natin na hindi itinalaga ng Diyos ang kautusan para sa mga matuwid, kundi para sa mga hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Sino-sino ba yung mga hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos? Baka ho sabihin natin na lahat naman, Brad, kumikilala sa kautusan ng Diyos. Hindi ho. Brad Rodelio na ba? Magandang hapon. Hindi naman ho lahat kumikilala sa kautusan ni Abay Hawa. Naniniwala ho ba kayo na ang Katoliko hindi naman kumikilala sa kautusan ni Abay Hawa?
Ang Muslim, naniniwala ho ba kayo na hindi kumikilala sila sa kautusan ni Yahweh? Ang INC, kumikilala ba siya sa kautusan ni Yahweh? ADB, kumikilala ba sila sa kautusan ni Yahweh? Lahat ng reliyon, sabihin na natin, kumikilala ba sila sa kautusan ni Yahweh? Hindi po. So yung kautusan para sa kanila. So once na isang tao ay nasa kautusan, nananatili yung kasalanan. Mabigat yan. Hindi mo naiintindihan ng marami yan. Akala kasi nila, basta meron kang sinasabing pananampalataya, meron kang sumisimba ka, dumadalo ka sa mga prayer meeting, di ba? May isang nangangaral, may isang pastor, ministro, isang pari na nangangaral. Kala mo sumusunod ka na. Hindi mo totoo yun. Kaya yung kautusan, ginawa yan para doon sa mga hindi kumikilala sa kautusan. Eh lahat ng reliyon, hindi kumikilala doon sa kautusan. Diba yun? Bakit mo nasabi yan, Brad? Alam niyo kung bakit? Kasi kautusan ng kanilang founder ang mas kinikilala nila kaysa doon sa kautusan ni Abayawa. Di ba totoo? Na yung kautusan ng founder nila, yun ang sinusunod nila kaysa doon sa kautusan ni Abayawa. So, ibig sabihin pala, sa malalim na pag-aaral at pagtuturo ng banal na espiritu na si Abayawa, ay lahat ng reliyon, ang sabi ho dito, alam natin na hindi tinalaga ng Diyos ang kautusan para sa mga matuwid. Hindi sila matuwid. Sa paningin, hindi Abayawa. Kaya yung kautusan para sa kanila. Ibig sabihin, nakagagawa pa rin talaga sila ng kasalanan. Kasi yung hindi lang pagsunod, yung hindi mo lang pagsunod doon sa kautusan ni Abayawa, sumasalangsang ka na eh. Diba? O, tingnan natin para doon sa ating mga kapatid. Biro niyo ang daming mga tao na naniniwala sa Diyos. Tama. Ito Sabi sa unang Juan 3:4, ang sino man gumagawa ng kasalanan ay sumusuway din sa kautusan. Sa katunayan, ang pagsuway sa kautusan ay kasalanan. Sumusuway sila dun sa kautusan. Bakit? Wala silang kautusan eh. Di Abayawa. Di ba? Sister Macar Gina, Sister Lori Calderon, Sister Cristina Juarez. So lumalabag sila. Unang Juan 3:4, sabi niya, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, ang Biblia Tagalog ng 17, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang dating Biblia ng 19:5, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. SND, sino mang gumagawa ng kasalanan, lumalabag din sa kautusan, at ang kasalanan ay ang hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Doon pa lamang yung hindi mo lang kilalanin yung kautusan ni Abayawa, nagkakasala ka na. Hindi mo lang kilalanin hindi mo kinikilala yung kautusan ni Abayawa, nagkakasala ka, namumuhay ka sa kasalanan. Lahat ng reliyon, hindi naman kumilala sa kautusan ni Abayawa. Di ba? Hindi kumilala lahat ng reliyon. Kasi ang iniisip na marami, ang reliyon, biro mo, Brad, sumisimba sila linggo-linggo. May Miyerkules, may Huwebes, may Sabado pa, may prayer meeting pa. Katunayan na ho ba yun? Katunayan na ho ba yun na sumasampalataya sila kay Abayawa? Hindi ho paano kung pakitan tao lang yung kanilang ginagawa? Liwanag ng unang Juan 3:4. Ano sabi niya? Sa ano ito SND, sino mang gumagawa ng kasalanan, lumalabag din sa kautusan, at ang kasalanan ay ang hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Hindi mo kilalanin yung kautusan ni Abayawa, nagkakasala ka.
Ay, binasa natin doon sa Galatia sa 6:2, may kautusan si Kristo Kinilala ba ho yan ng mga relihiyon? Yung kautusan ni Kristo? Hindi. Hindi kinilala ng mga relihiyon yung kautusan ni Kristo. Mas kinilala kasi ho ng mga relihiyon yung kautusan na bit-bit ng kanilang mga founder. Wala ho. Kaya nga sabi nga natin, pakitang tao lahat. Pakitang tao lang lahat pala ang ginagawa talaga ng mga relihiyon. Ni isa. Nagbabasa pa yan ng sinasabi nilang kasulatan. Ayon sa sulat ni Pablo, ayon sa sulat ni Moises. Mabanggit sila, no? Pero ang totoo, sinabi ba o sinunod ba nila? Meron nga akong sitas doon sa Malakyas. Tingnan ninyo, sabi ho dito, di ba iniisip nga ho ng marami na ang Malakyas, ito yung huling aklat sa lumang tipan, ano, sabi nila. Sabi niya ho dito sa Malakyas 4:4. Dito, maraming ligaw, tingnan niyo, Sabi niya, Malakyas 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises ng aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa makatilbagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Dating Biblia 19:5. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa makutigbagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Hindi. Sundin ninyo ang kautusang ibinigay ng aking lingkod na si Moises. Ang mga utos at mga tuntunin yan ay ibinigay ko sa kanya doon sa bundok ng Sinai upang sundin ng lahat ng mga mamamayan ng Israel. Magandang balita Biblia Tagalog. Alalahanin ninyo ang mga tinuro ni Moises, ang mga tuntunin at kautusan na binigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai upang sundin ang bansang Israel. Yung palang sinulat ni Moises, may pinatungkulan. Yung 5 aklat, ni Moises, meron palang pinatungkulan yan. Kanino? Sa bansang Israel. Pero tingnan ninyo, kung paanong balahurain ng mga mangangaral po yung sulat ni Moises. Biro mo para sa Israel, pagkatapos ngayon, isisiksik mo doon sa mga hintil. Di ba? Ay nakaletra na. Tapos isisiksik mo ngayon doon sa mga hindi Israelita, doon sa mga Hudyo. Di ba? So doon pa lang natin, makikita natin, ang laki talaga ng pagkakaiba. O maliwanag ko, yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo, para saan yung kautusan? Sabi niya, alam natin na hindi itinilaga ng Diyos ang kautusan para sa mga matuwid, kundi para sa mga hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Merong kautusan para doon sa Israel. Tapos, ang ginawa ng marami, sabi nila, yung Malakyas daw, yun daw yung huling lumang tipan. Hindi totoo yun. Bakit? Tingnan niyo yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Diba sabi nga niya, hindi siya naparito para hindi ganapin yung kautusan. O sinabi niya yun, dito ba? So dapat gaganapin niya. Tapos ngayon, ipagaganap mo doon sa mga hindi naman dapat palang gaganap. Ay di, nag-aksaya ka ng panahon, nag-aksaya ka ng oras, salapi, gumugol ka. Tapos yung palang ginagawa, baliwala rin pala. Di ba? Baliwala yun. Yung perang iniaambag mo sa mga reliyon, baliwala. Bakit?
Utos yan ng mga founder. Eh. Ha? Pero mo lahat ng reliyon gumagawa niyan. So maliwanag mga kapatid ha. Pagka ikaw, hindi, sabi ni Pablo, hindi ka kumikilala sa kautusan ng Diyos, nagkakasala ka. Unang Juan, ay sinusugan ni Juan. O, sabi niya, SNB, sino mang gumagawa ng kasalanan na lumalabag din sa kautusan at ang kasalanan ay hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Di ba? Pero mo, yung palang hindi mo pagkilala sa kautusan ni Abay Hawa, nagkakasala ka. Eh, lahat ng reliyon, hindi naman kilala si Abay Hawa. Paano mong kikilalanin yung kautusan na hindi mo kilala yung nagbigay ng utos? Sige nga. Mas kilala pa nga ng mga reliyon yung kanilang founder kaysa kay Abay Hawa eh. Pero mo yung sinasabi ni Pablo sa Roma, sila yung mga taong nangagmarunong. Imbis na sambahin yung lumika, ang sinasambay yung nilikha. Di ba? Ang sinusunod, yung nilikha, kaysa dun sa manlilikha. Tapos pag nasa pulpito na ito, mga mangangaral na ito, sila na yung Diyos. Sila yung gumaganap bilang Diyos. Hindi si Abay Hawa. At hindi yan yun. Sana yung makapanood doon ito, yung makakapanood lalo yung mga nasa reliyon. Sana buksan ni Abay Hawa yung kanilang mga kaisipan Kasi kung hindi bubuksan talaga yung pangunawa, hindi yung maintindihan. Ibig sabihin, Brad, yung aming mga ginagawa, na pag-aabulo, yung ginagawa namin doon sa aming iglesia, yung ginagawa namin na pagtulong doon sa pagpapatayo ng mga kapilya, walang kamuluhan. Hindi man nyo tanggapin, pero yun ang katotohanan. Kaya nga sinasabi niya, yun daw pagsamba ng mga tao, walang saysay, walang kabuluhan. Kung ang itinuturo ay utos, aral ng tao. Pagka-aral, utos ng tao, ang susundan mo, lahat ng gagawin mo, walang kabuluhan yan. Kahit na ikaw ay lumalakad ng paluhod, walang kabuluhan yan. Di ba? Kahit na lagi kang nagnonobena, dumadalo sa mga misa, walang saysay, walang kabuluhan. Di ba? Tapos pagka mayroong mga bagong bahay na pabibindisyonan mo sa mga pare, kalakip yung pera, kapalit ay pera, walang saysay, walang kabuluhan. Hindi nila kinikilala yung manlilikha. Si Abay Hawa. Kaya sinasabi nga, paano mo susundin ngayon yung bagay na inuutos ng manlilikha na hindi mo naman kilala kung sino yung manlilikha? Kaya kita ninyo kung magsalita yung mga mangaral, Ama, Diyos, Panginoon. Walang partikular. Tapos pagka sinuri mo na at ipinalam na ng banal na espiritu, makikita mo. Wala naman pala ito hindi naman pala ito sinasabi ng banal na kasulatan Doon na natin makikita, napakalaki pala ng pagkakaiba talaga. So isa lang yan Kaya nga sabi nga doon sa sinasabi niya ni Pablo sa sulat kay Timoteo, inisa-isa niya maraming kautusan yung aking nabanggit kahapon na 613 para doon sa mga Judaismo 613 yan. Pero pag inisa-isa mo yun pero dito in-enumerates niya inisa-isa. Ano ang isa-isa? Sabi niya, sa mga hindi kumikilala ng kautusan ng Diyos, sa mga mapanghimagsik, dalawa, sa mga hindi kumikilala sa Diyos. O ayan. Sino ba yung nag-utos? Kilala ba nila yung kung sino yung nag-utos? Doon na. Yun na yung magiging
malaking kaisipan o palaisipan doon sa marami. Sana maraming makapanood. Loobin po ni Abay Hawa na hindi ibig sabihin na kung ikaw nagsisimba ka, tama yung ginagawa mong pagsimba, pagsamba. Dapat pala sinusuri mo. Tama ba yung sinabi ni pastor? Tama ba yung sinabi ni ministro? Tama ba yung sinabi ni obispo? Diba? O tingnan ninyo, ang daming taga-subaybay ni Kibuloy. Tingnan ninyo. Ano nangyari? Yan ang sinasabi ko. Yung ba sinasabi ni Kibuloy, galing ba kay Abay Hawa? Hindi. O dilimutan. So yun po, time check na ako mga kapatid. Lobby po ni Abay Hawa na sana magbukas siya ng pangunawa. Dito sa lalim. Yung lalim na ibinabahagi niya sa atin. Hindi ibig sabihin na lahat ng sumasamba, lahat ng sumisimba sa Diyos. Hindi ho eh. So, loobin ni Abay Hawa. Bukas, tuloy ho natin. Maaaring nagtataka yung iba, bakit na tayo na dito sa Facebook? Dapat sa YouTube. Hindi ho ako inalaw ni YouTube eh. Nakailang try ako. Hindi lang yata 3. Something wrong ang laging ibinibigay sa akin. So, kaya napalipat tayo dito. So, yung ikatlong bahagi ay bukas ako kung luluobin. Tingnan natin sa YouTube. Kung hindi po pwede, lipat uli tayo. Tayo ay nagpapasalamat doon sa lahat po ng ating mga viewers ngayon. Mas marami ho yung mga viewers dito sa Facebook. Mas marami kaysa doon sa YouTube. Salamat! Salamat po sa inyo, sa mga viewers. Yun yung mga kapatid natin na pagka nag-share, nakikita nyo yung views. Ang dami. Maabot pa ng 300 plus. May mga share yung mga kapatid natin, 300 plus. Okay, Bradwell Fred Bedes. Marami pagka yung mga nag-share. Tingnan ninyo yung mga sinishare nyo. Tingnan ninyo kung gano'ng karami. So bukas ako kung lulobin yung ating ikatlong bahagi. Talagang nagpapasalamat tayo kay Abay Hawa kahit medyo late na tayo sa ating oras sa YouTube ay natuloy din. Marami na akong sinabihan kanina kaya marami tayong mga kapatid na hindi na nakadalo. Hindi na nakita yung GC. Brad Joel Suela, Brad Noli Tungkuwa, Sister Shirley Bando Abrera, ayan, Brad Carlo Roll, ayan, magandang hapon sa inyong lahat. At dun sa ating mga naunang nabanggit ko kanina, medyo kwan yung aking So yun po, loobin po ni Abay Hawa, bukas tuloy po natin. Baka meron pa akong hindi na babanggit na pangalan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, subakan niya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Muli, patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abay Hawa, higit sa lahat sa bagay na espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong inilalagi dito po sa mundong ito, mundo ng mga patay. Muli, maraming salamat. At salamat po sa ating si Abay Hawa sa patuloy na ipinagkaloob niya sa atin sa buhay. Tayo po ay nagpangipangita muli. Brad Edmundo Umali, medyo late sigurado to. Sister Macar Gina. So, lobby po ni Abay Hawa bukas. Ituloy po natin yung ikatlong bahagi. Maraming salamat. Patuloy na pagkapala ni Abay Hawa ang mahayag, mahantad sa bawat isa. Ayun po, salamat sa magandang hapon po sa ating lahat. Dadalhin ko rin po ito sa YouTube.